Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Isang kagalakan po na muli tayong magkakasama sa ating quiet time. Para po sa ating pagbubulay-bulay ay basahin po natin Gawa 4 verse 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Dito ay hindi itinuturo ni Pablo na si Jesus bilang daan sa kaligtasan, kundi si Jesus ang tanging daan ng kaligtasan. So, hindi lang for salvation, kundi way, only way, one way of salvation. Siya lamang ang makakagawa ng kaligtasan, na walang ibang magiging paraan, na walang ibang magiging paraan ng tao o kahit anong diskarte ng tao para maligtas at para mapunta sa langit. Ang mahirap dito ay kung hindi ito matanggap ng tao, diba? So, dapat kung gusto natin maranasan na matatagpuan ang kaligtasan, gusto nating matagpuan ang kaligtasan sa ating buhay, gusto nating maranasan ang kapayapaan, katiyakan ng buhay na walang hanggan, ang kailangan natin ay tanggapin si Kristo sa ating buhay. Na kung ano man yung hindi naayon sa kalooban ng Diyos, ay pagsisikapan nating mapagtagumpayan. At kailangan na tayo ay tumugon ng buong puso, na tayo ay may ganap na pagpapasya, buong puso, buong isip, buong lakas, na tinatanggap natin si Kristo, na hindi lamang natin naririnig ang mga mensahe, hindi lamang natin ito tinatanggap, kundi ito ay nauunawaan natin na si Kristo ang mabuting balita ay tinatanggap natin sa ating buhay upang ganap nating maranasan ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, sapagkat walang ibang daan, walang ibang paraan, walang ibang maaring gawin ang tao para sa kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, hindi natin maililigtas ang ating sarili pagdating sa usapin ng buhay na walang hanggan, sa usapin ng kaligtasan. May mga tao na sinisikap nilang magpakabuti, sinisikap nila na gumawa ng magagandang bagay, mga mabubuting bagay sa kanilang kapwa. Wala pong question doon. Hindi po natin kini-question, kundi buong puso natin silang pinasasalamatan. Ngunit mga kapatid, ito ay bahagi ng ating buhay, ng ating tungkulin bilang tao, subalit bilang Kristiyano. Napakahalaga na sumasa atin ang pananampalataya kung kaya tayo ay gumagawa ng mabuti. Napakahalaga na sa ating buhay ay meron tayong pananampalataya na kay Kristo lamang tayo magtitiwala, kay Kristo lamang tayo mananalig, upang sa gayon, sa Kanya lang natin masumpungan ang buhay na walang hanggan. Matatagpuan natin ang kaligtasan na hindi natin makukuha, hindi natin mabibili kahit saan man, ni wala itong katapat na presyo. Kaya kung meron tayong nakilala na gusto nilang manalig, gusto nilang maligtas, na tinatahak ang ibang daan, mga kapatid, be an instrument of God's salvation. Na ibahagi natin ang mabuting balita ni Hesukristo na nagliligtas sa mga makasalanan. Napakahalaga mga kapatid na maunawaan ng tao na ang kamatayan, ang kasalanan, ay may mga consequence. Ang maling daan na tinatahak natin papalayo sa Panginoon ay may mga consequence. Subalit ang nananalig, ang tapat na sumusunod, tapat na nananalig sa ating Panginoon,
ay may magandang buhay na punong-puno ng pag-asa. Kaya mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay na ito, tanggapin natin sa ating buhay na sa bawat araw ng ating buhay, ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat walang ibang magliligtas sa iyo kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang kailangan sa ating buhay kundi ang ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kung tayo sa sarili natin wala tayong katiyakan, tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Ang kailangan mo ay ang mabuting balita na si Jesucristo. Kung ikaw ay may kakilala, ikaw ay mananampalataya at may kakilala na nag-aalanganin pa sa kanilang buhay, may mga pagtatanong pa sa kanilang buhay, hindi pa nakakakilala kay Kristo. This is the time para ikaw ay magpasakop, sumunod, at maging instrumento ng ating Panginoong Hesus sa kaganapan ng kanyang pagliligtas. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po pagkat ikaw ang Diyos ng kaligtasan. Diyos na nagliligtas sa makasalanan. Salamat po sa paglilinis sa amin. Salamat po sa pagpapatawad sa amin. Salamat sa pagtanggap sa amin, O Diyos. Patawarin mo kami sa palagi naming pagkakasala. Ngunit pagpalain mo kami ng kalakasan at tibay ng pananampalataya upang mapagtagumpayan namin ang anumang hamon ng buhay, anumang hamon na magpapalayo sa amin sa iyo. Yakapin mo kami, O Diyos. Nais naming maranasan ang iyong presensya sa bawat araw ng aming buhay. Kaya tulungan mo kami, empower us, embrace us, guide us, protect us. Be with us, Jesus, in everything at all times, whatever we do, especially sa mga pagkakataong kami ay dumaranas o dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay. Empower us and use us as an instrument of your great love. Salamat po at sa mga anak mo na patuloy na nagsusumikap, nawa lagi niyo po kaming masumpungan na nagtatapat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, believe that Jesus is only way to salvation. God bless everyone.